Entrada 1, 2, 3, smile. Ramadan Day 15. Ito yung ganap kahapon. Nangalahati na tayo sa Ramadan at kunting-kunti na lang talaga. Laban lang tayo mga kabayan. Ang menu kahapon ay mashed potato with meatballs. Yung soup namin ay reheat lang na Ramadan soup or wheat soup nung nakarang araw. Nagpakulo na tayo ng potato para sa mashed potato natin, and habang nagpapakulo ay asikasuhin natin yung meatballs. Siguro yung ground beef ko dyan mga 1 kilo. Oops, 1, 2, 3, smile. Lagi ko tong ginagawa. Ito ay binabad ko na 2 slice bread, binabad ko yan sa gatas. Pwede kayong gumamit ng breadcrumbs instead of sliced bread na ibabad sa milk. Pero ako, gusto ko yan, parang mas moist yung ating meatballs. Naglagay tayo ng chopped parsley, naglagay tayo ng paprika, onion powder, garlic powder, paminta, at naglagay tayo ng asin at 2 itlog. I-mix natin ng mabuti yan bago natin i-form ng balls. Pinarest ko muna yan ng mga 15 minutes habang kumakain din kami ng lunch ni Belle. Hinayaan ko muna siyang ma-marinate ng konti. Saka ko na yan pinorm ng balls. Last time na gawa ko nito, nalakihan ko yung mga meatballs. Yung isang alaga ko, yung pangalawang alaga ay nagreklamo bakit daw sobrang lalaki. So this time, saktuhan lang natin yung laki. Depende naman yan sa gusto nyo. Sinat-aside ko muna yung meatballs too early para iprito. At ang kanilang sweets kahapon ay ako yung nag-decide. Gimat naman yung ginawa ko. Sa gimat recipe, naglagay tayo ng 1½ cup ng all-purpose flour, 2 tablespoon ng cornstarch, 1 tablespoon ng powdered milk, 1 tablespoon ng sugar, 1 teaspoon ng yeast at ½ teaspoon ng salt. At yung tubig dyan, 1 cup. And then nag-add ako ng ½ cup pero hindi ko yan naubo. Siguro mga 3 tablespoon yung na-add ko. Overall, yung water dyan ay 1 cup and 3 tablespoon. Kailangan makakreate tayo ng dough na or mixture na ganito yung consistency. Ipares natin yan ng 1 hour. 1 hour talaga dapat magbabli yan siya. Importante yun. While nagpapaalsa tayo sa ating gimat dough, ay dito naman tayo sa nirequest ni Amo na pastry with cheese. Feta cheese yung lagay natin. So, nagtunaw tayo ng 1 stick butter, ½ cup ng fresh milk. Naglagay tayo ng 2 pieces ng eggs. And naglagay tayo ng feta cheese sa kabilang lagayan or separate bowl. Feta cheese yung gamit natin. I-crumble lang natin yan. Tapos, nag-add tayo ng chopped parsley. Kasi nung nakarang araw, gumawa ako ng baklava roll. So, yung wrapper nun, ito din yung gagamitin natin. Ang tawag doon ay phyllo dough. Ito yon. So, naalala niya at sinabi ko din na meron tayong recipe na ganito nga para sa appetizer. So, sabi niya, sige gagawa tayo tomorrow. Kaya, ginawa ko na to kahapon. Nagawa ko na to kasi last year, kaya naalala ko at pinaalala ko rin kay Amo. Nagustuhan niya naman to last year. So, nag-place lang ako ng 2 sheet dyan ng phyllo dough, and then naglagay tayo ng mixture ng egg and butter and milk. And then saka natin i-layer yung ating cheese with parsley. Then kinabiran natin yung extra na dough na nakalabas. Yun na yung ilagay natin. And yung top ay itatap natin yung remain na mixture ng egg and butter. Pwede tayong mag-add dyan ng spinach kung gusto nyo ng may gulay. Masarap din yun. Then, i-bake natin yan ng 320 Fahrenheit ng 40 minutes to 1 hour until golden brown and crispy. Masarap yan kasi yung phyllo dough, masarap yan siya dahil crispy. Then, nagtap ako ng black seeds. Pwede kayong maglagay ng sesame seeds instead. I-bake natin yun. Down lang yung apoy. And then, habang nagbe-bake tayo, gawa tayo ng gravy para sa ating mashed potato. So, naglagay tayo ng 1 stick butter. Naglagay tayo ng ½ cup ng flour. And then, i-melted lang natin yun or lutuin lang muna natin ng mabuti yung ating flour. Naglagay tayo ng 1 broth cubes at naglagay tayo ng garlic powder. Yung water dyan, malamig yan para madali siyang matunaw at hindi magbuo-buo. Yung water naman dyan, unti-unti nating ilagay para matansya natin yung consistency. Hindi masyadong malapot kasi pagka lalamig yan ay lalo pa yan mag-thick. Then naglagay tayo ng 2 tablespoon ng light soy sauce. Pwede kayong maglagay ng liquid seasoning. Nag-add ako ng oyster sauce dahil meron akong oyster sauce. Pang dagdag na rin sa kulay at yung timpla. Pwede mag-add ng regular soy sauce. Ganito na yung itsura niya. Mag-add pala kayo ng black pepper doon. Dito naman tayo sa mashed potato. Malambot na yung ating pinakuluang potato. Naglagay tayo ng 1 stick butter at i-mash natin yan while mainit pa.
Madali lang yan i-mash pagka mainit pa. Pag malamig na yan, medyo mahirapan tayo. Gumamit ako ng cooking cream, unti-unting ilalagay. Pareho lang yun, cooking cream lang yun, huwag kayong magtaka. Different brand lang dahil naubusan ako ng Nadik. And then naglagay din tayo ng salt, yun lang. Unti-unti nating i-add yung cooking cream para ma-reach din natin yung creaminess or yung tamang consistency na gusto nyo sa potato. Pwede kayong gumamit ng food processor kung ayaw nyo maghirap or ayaw nyo masaktan yung mga balikat nyo dito. So ito, isi-serve to na init pa. So iinitin ko na lang to sa microwave dahil naluto ko to ng mga 4:30. So 1 hour and a half pa yung gugugulin ko bago i-serve. Kasi yung oras dito pag Ramadan, kailangan 6 o'clock yung kain. Dito naman tayo sa ating meatballs. Oras na yan para iprito natin yung ating meatballs. Sa isang pan, naglagay tayo ng mantika and then iprito lang natin yan. Kontrolado dapat natin yung apoy para hindi masunog at hindi hilaw. Well, nagluto tayo ng meatballs. Nagpainit na tayo dyan ng oven. Nakapreheat na yung ating oven para sa ating pastry na nilagyan natin ng feta cheese. Ito na yung ating meatballs. Ready na yan. I-reheat ko na lang yan sa microwave din. Tapos, yung ating pastry, naka-bake yan ng 320 Fahrenheit ng 1 hour. Until mag golden brown. Then itong gimat natin after 1 hour, ganito na yung dapat yung itsura niya, dapat nakaalsa na talaga siya ng mabuti, bubbles na talaga siya or ganyan na yung kanyang texture. Ang sabi ni Amo, ang gimat ko kahapon ay perfect. Yung texture niya crispy outside and very soft inside. Basta masarap siya. Ang problema ko talaga ay hindi bilog. 10 taon na ako nagpa-practice dito sa gimat, talagang hindi nabibilog. Ewan ko bakang bakit. Nung mga unang mga taon dito ay ginamitan ko yun ng 2 spoon, hindi ako gumagamit ng kamay. Tapos basta marami na akong trinay talaga, marami na rin akong trinay na recipe. Maganda naman, masarap naman yung kanyang lasa, masarap yung texture niya, crispy. Kaso lang ang problema ko talaga is yung shape niya talaga hindi nabibilog. Para talaga siyang fishball, ginamitan ko yan ng small spoon. So yung pangalawang luto ko dyan or batch, ginamitan ko na yan ng tablespoon na measuring spoon. So nag-okay naman siya ng konti pero still hindi pa rin talaga siya perfect na pagkabilog. So tingnan mo dahil parang tiyanak. Parang nagtawa sa dyan Yung mga amo ko naman dito, lasa talagang importante, hindi yung mga shape na yan. Naduwa naman talaga sila ng bongga dito kahapon dahil masarap daw yung aking kimat. Pero yun nga lang, para sa akin, hindi talaga siya perfect. Tingnan nyo naman, para siyang tiyanak. Nag-iisa lang din naman yun. Dinalawa ko yan ng lagayan dahil yung isa ay syrup, yung isa para sa mga bata, Nutella. Yun talaga yung gusto nila. Yung iba dito ay gumagamit ng date syrup or yung tamar na syrup. Pero dito sa mga amo ko, yung sugar lang talaga na syrup at yung Nutella sa mga bata. So yung sa plain lang, yung sugar syrup, naglagay tayo ng sesame seeds. Alas 6 na yan ng gabi, oras na yan para i-serve yung gimat with coffee, yung Arabic coffee, si Bel yung gumagawa doon. Tapos ito na, oras na yan para i-reheat na yung mga kailangan i-reheat. Yung ating soup ay Ramadan soup nung nakarang araw, nag-reheat lang tayo dahil may sobra. And yung ating pastry ay malapit na siyang matapos sa mga oras na yan. Nagprito na ako ng sambusa. Yung sambusa natin, pakunti-kunti na lang dahil nangalahati na tayo ng Ramadan. Biruin nyo araw-araw kumakain ng sambusa yung mga amo. Nakakaano talaga. Nakakaumay. Naumay na rin sila kaya kunti-kunti lang. Different kinds yun. May cheese, may beef, may potato, may chicken, may mga ganun. So yung ating mashed potato, ininitan natin yan. Then nagdress lang tayo ng butter. Naglagay ako ng kunting parsley na chop para medyo meron siyang greeny. So yun na, ready na yung ating food, yung ating meatballs, ininit ko din yan sa microwave. So while kumakain yung mga amo, nag-break na sila ng fasting. After nyan, magdasal. And then habang ako ay busy sa kusina, nag-init ng mga pagkain, nag-prepare. Si Bel naman ay nagsiserve. Kung ano yung na-prepare ko na, yun yung dadalhin niya sa table. Ito na yung ating pastry na may feta cheese. Tara kain! Wala tayong pamukbang kahapon, pero ito yung plates ko. At hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching. Ingat po kayong lahat dyan.